Grabe naman, nakakagulat. Junto Nakatani, sobrang galit na kay Naoya Inoue. Gustong pabagsakin at hindi na ipapabangon pa kung may kasa ang kanilang laban. Chavit Singson hindi nakapagtimpi pa at nagsalita na. Binanatan at binisto ang Top Rank Boxing. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Sinabi ni Junto Nakatani ay patumban niya si Naoya Inoue at siguraduhin hindi na siya babangon pa. Ang all-Japanese super fight na Naoya Inoue versus Junto Nakatani ay tinitingnan bilang isa sa mas malapit na laban ngayon. Ito ay dahil sa edad ni Inoue at dahil sa katotohanan ng The Monster ay natumba sa kanyang huling laban. Ang 32 anyos na si Inoue na walang talo ay mukhang mahina sa mga mata ng ilan sa kanyang kamakilanlang pagpaglaban sa Mexican warrior na si Ramon Cadenas dahil nga pinabagsak sa ikalawang round sa isang kapanapanabik na laban. Ayon kay Nakatani na the reigning WBC Bantamweight Champion ay makakalaban na isa pang magaling na Japanese fighter na si Ryosuke Nishida, ang reigning International Boxing Federation Bantamweight Champion, at ang kanyang laban ay ngayong June 8 na. At sinabi ni Nakatani na talagang nag-alala siya sa panahon na nakalaban ni Inoue itong si Luis Nery dahil bumagsak itong si Inoue, pero alam niya na babangon pa si Inoue dahil syempre si Inoue pa hindi basta-basta nasusuko at itong si Inoue raw ay talagang may karanasan na mula sa pagkatumba, bumangon at nagawa pang naipanalo ang laban. Kaya doon ay saludo si Nakatani dyan kay Inoue, pero kung si Nakatani na ang makagawa na mapatumba niya itong si Inoue ay kailangan niya raw na siguraduhin na hindi na babangon pa itong si Inoue. Mga kakwento, parehong may mga power punches sina Inoue at Nakatani. Hindi lang yan, silang dalawa ay mahusay na mga manlalaban at meron ding mahusay na kasanayan sa boxing at mataas na ring IQ. Ito ang dahilan kung bakit inasahan ng mga tagahanga na makakita ng isang bagay na napag-espesyal kung maglaban na sina Inoue at Nakatani sa susunod na taon. Gayunpaman ay iba, merong delikado na banta ang nakaabang kay Inoue at yan ay si Murodjon Akhmadaliev na susunod na nahamon kay Inoue. Gayunpaman sana para sa kapakanan ng lahat na matagahanga ng laban sa buong mundo na talagang gusto makita na subukin si Inoue ang kanyang kadakilaan laban kay Nakatani. Parehong The Monster at Big Bang gaya ng pagkakilala kay Nakatani, may mananatiling walang talo sa taong ito at pagkatapos ay dumadabundong na ang susunod na taon. Maari bang ipahimbing ng 27 anyos na si Nakatani itong si Inoue o di kaya si Inoue ang makagawa nito kay Nakatani? Samantala, binatikos ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson ang Top Rank Boxing Promotions dahil sa pagprotekta umano sa Mexican boxer na si Emmanuel Navarrete kasunod ng kontrobersyal na technical decision win laban niyan sa ating kaubayan na si Charlie Suarez sa kanilang WBA World Junior Lightweight title bout noong May 11 sa San Diego, California. Sa isang press conference kumakailan lang, pinuna ni Singson ang paghawak ng laban ng mga opisyal ng US, partikular na ang desisyon ng referee na magdesisyon ng malalim na hiwa sa kilay ni Navarrete dahil daw yun sa headbutt. Kaya nahinto ang laban sa ikalawang round at napanatili ni Navarrete ang kanyang titulo sa pamamagitan ng technical decision win. Isang tawag na iginiit ng kampo ni Singson at ni Suarez ay hindi talaga makatarungan. Mga kakwento, ayon pa kay Chavit na nakita ng buong mundo na walang headbutt, pero iba ang sinabi ng referee at sinira nito ang tsansa ni Charlie Suarez na manalo. Sila ang nasaktan pero si Charlie raw ang pinarusahan. Sila ang nasaktan pero si Charlie ang pinarusahan. Kaya dapat take away yun sa ating kababayan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Birth Pain, kay kakwentong Ariel Asidera,
kay kwentong Julian Pedrosa. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.